Good morning po, Sir Orly, at sa iyong mga taga-subaybay, taga-pakinig, Sir Orly. Anong balita dun sa huli tayo nagkausap na um, dagdag sa pasahe, tama ba yun, Kaboy? Pagbibigyan, pati na rin yung mga posibilidad na matulungan ng ating sektor ng transportasyon dahil nga sa, wow, mukhang sa darating na linggo, baka may sere naman ng pagtaas sa produktong petrolyo, Kaboy. Opo, Sir Orly, inantay po namin, antabayanan po namin, pero parang nag-usap po kami ni Kaobet Maki ng Pasang Mazda dahil kami naman po yung nag-file niyan eh. Mhm. Actually po, dito po sa pagpapile namin, Sir Orly, nakikita po namin, kahit po yung mga hindi nag-file, Sir Orly, ay makikinabang dito pag na-approvean po itong pagpapile po namin. Pero napag-usapan po namin parang sa mga sunod-sunod pong dumating na kalamidad at sa sobra pong nakita na po natin, Sir Orly, napakataas po ng mga presyo ngayon, lalo po ng mga gulay at ng mga bilihin, Sir Orly. Parang ang inisip po namin kasama ng OBET, kung sakali pong magagarante ito, baka po pinag-uusapan po namin dalawa na baka i-differ po namin, Sir Orly. So kung iba itong didesisyonan ng LTFRB itong taas Ito pasahe. po, bago po magpasko, ay baka po madesisyonan. Pero binabanggit ninyo, kung yan ay desisyonan bago magpasko, hindi nyo muna ito ipaiiral by next year na kung sa tingin nyo nararapat pa. Tama ba yun? Tama po kayo, Sir Orly, dahil po naawa rin kami sa ating mga mananakay, ay, ay baka po i-differ namin dahil po baka kunin na lang po namin yan sa next year na po, Sir Orly. Okay Para na. pamaskong handog na rin po namin sa ating pong mga mananakay dahil po na parang Sir Orly, pag po isinabay namin yan, lalo pong tataas ang bilihin kasi domino effect po yan, Sir Orly. Yan po ay marami po nag-aantay dyan na pag po tumaas ang pamasahe, naku, sasamantalahin po ng mga iba yan, Sir Orly, na talagang magtataas din po sila na magtataas. Sabihin po nila, tumaas ang pamasahe, Sir Orly. Pero paano ngayon yan, yung sitwasyon ng ating mga, kaya pa naman, siyempre, hindi kayo magdidesisyon ng ganito kung hindi na makakayanin ng inyong mga miyembro, lalo na yung, nako po, mga driver na mababawasan na naman ang kikitain ngayong linggong ito. Tama po kayo. Sa tagal-tagal naman po ng pag-aantay namin, Sir Orly, kinaya po naman namin eh. Siguro ang gagawin na lang po namin, magdadagdag na lang kami ng biyahe, ng oras para po makaya na namin. Kasi tinitingnan din po namin, Sir Orly, pinag-aaralan din po namin eh. Dahil alam nyo naman po itong pamasahe, marami po nag-aantay dito na pag tumaas po, hindi lang naman po yung pamasahe ang tataas, Sir Orly. Lahat. Marami pong magsasamantala dito dahil sabihin nila tumaas ang pamasahe, Sir Tama. Orly. Para Yun po. isa sa paboritong idahilan para magtaas ng produkto ay yung singil ng sa transportasyon eh. Kaya pa naman. Kung sakasakaling yan ano bang balita? Mukhang pagbibigyan yata, may balita ko na pagbibigyan yata itong 1 peso na hinihiling ninyo. Tama ba yun? Tama po kayo, Yun Sir Orly. yun di ba inyong ini-expect na magiging desisyon ng LTFRB, Kaboy? Alam mo po kasi, Sir Orly, ito pong nakaupo nating chairman ng LTFRB ngayon, kasi maunawain po siya at saka ano po talagang gusto rin po niya talaga na matulungan ng transport sector. Mhm. Yun po yung palagay namin. Kasi siya lang po ang gumawa ng first history po na ginawa niya ito na nagkaroon siya ng public consultation tungkol sa fair hike. Wala pong gumawa nito kundi siya lang po, Sir Orly. Mhm. Kaya nga po natutuwa kami, lalo po ako, natutuwa ako sa kanya dahil unang-una, ginawa niya po ito para po hindi malagay sa alanganin, hindi siya malagay sa alanganin. Ginawa po niya yung public consultation. Inantay na lang po niya na matapos yung public consultation nationwide po, Sir Orly. Okay. Speaking of maaring tulong sa mga grupo ng transportasyon, may balita na ba sa maaring itulong sa inyong grupo o sa grupo ng chopper at operator na magkaroon ng mas maginhawang pagmamaneho o pagpasada tulad ng posibleng paggamit ng mas maraming mga e-jeepney ngayon? At marami kasing gumagamit pa rin para ng traditional jeepney sa ngayon, no? Kaboy, kasi hindi rin talaga may pairal yung pinag-uusapang modernization program din naman kasi. Actually po, kinakausap na po niya ang DOTR dyan at kumakausap na rin po siya yung mga iba, nabanggit po niya sa amin
nabanggit niya po sa amin na dapat po talaga gumamit na po kami ng alternative na transportasyon. Yun nga po, inaantay ko lang po na matapos yung aking 3 electric jeepney. Magsisimula po ako sa 3 electric jeepney na ilalabas. Siguro po hindi ko namin papaabutin ng December to. Baka ito pong month na October, patakbuhin ko na po ito. Ang rota po nito, Sir Orly, ay Binangonan, Santa Lucia. Ano itsura niyan? Yan ba itsurang jeep o itsurang minibus? Parang minibus din po, Sir Minibus Orly. din. Ah, Opo. Pero ano po, nasubok na po namin to, na-testing na po namin ito. At hinihiling lang po namin doon sa mga gumagawa nito ay sana po dagdagan pa ng para tumagal pa yung pag-ikot niya, yung dagdagan pa yung ng baterya. Pero okay na po, Sir Orly, dahil meron naman along the way po, meron namang charging station na yung aming kinuha. Along the way may charging station po kami. Iba kasi yung paggamit ng electric vehicle kung ipapasada sa personal lang na paggamit eh. Yung pag personal na gamit, kaya mong tansyahin yan ng iyong mga lakad, pati ang iyong pagcha-charge niyan. Pero yung sa pumapasada, meron pa rin dapat na maging adjustment. Lalo-talo na yung inyong tulad ng grupo ninyo na meron kayong asosasyon, meron kayong samahan, makita ninyo kung saan pwedeng maglagay ng ganyang mga charging station at matulungan na maging maayos ang paggamit nito bilang public transport. Tama po kayo, Sir Orly. Kaya nga po siguro sinisimulan na po namin. Baka po ito yung maging maging alternatibo. Kasi nga po dahil hindi po natin control itong oil, ating mga diesel, no? Kaya nga po sa tingin po namin baka doon po tayo papunta sa electric jeepney. Kasi marami na rin pong gumagamit ngayon ng mga electric, Sir Orly. Di po ba? Kaya nga po kami, itatry na rin po namin ito dahil kung ano po ang maging problema namin along the way, ay unti-unti na po namin makausap yung aming kukunan at maayos na po namin para po pag dumating sa oras talaga na po pwede na po talaga yung mga electric, ay nakasimula na po kami, nakahanda na po kami sa loob. Ayan, kung kaya natin pagtulong-tulungan lutasin at least sa sektor ng transportasyon, pagsamasamahin natin, pagtulong-tulungan natin, medyo marami kasing mga usapin na baka maagaw ang atensyon ng iba't ibang ayan siya ng gobyerno din nakalipas na araw, Kaboy. Siguro tayo mismo tumulong na rin makahanap ng problema, lalo na dyan sa walang tigil na pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaboy, muli maraming salamat sa iyo. Ingat ka palagi. Ay, maraming salamat po, Sir Orly, at sa mga taga-subaybay. Mabuhay po kayo, Sir Orly. Si Sir Melancio Boy Vargas, mga kapuso.